ba ang nasa ng bawat isa? Hallelujah. Patuloy pang mapuspos. Patuloy pang malinis. Hallelujah. Patuloy pang masaayos ang ating mga buhay. Sino pang naganasa mga kabataan? Ang malinis ang Panginoon ng kanyang banal na dugo, ng kanyang mga salita. Hallelujah. Ito ang makapag-sanctify sa atin. Sabi niya, ang salita niya, ito ang katotohanan. At ito ang makapag-sanctify ng ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Sino ang kasama ko sa gabing ito? Lord, nais ko pang maranasan ang pagpupuspos ng iyong Spirito. Hallelujah. Oh, sanctify our lives, oh God. Higaan mo ako ng bagong puso. Amen. Pusong sa'yo'y sumusunod. Ito ba ang nasa natin mga kabataan? Bawat landas na aking tatahakin, ikaw ang maging kagalakan. Second verse, hallelujah. Mabuting ilawan. Mabuting ilawan sa bawat tao. Na tanging ikaw lang, Lord, ang dahilan. Tanging ikaw ang dahilan. Yes, Lord. Ito ang aming mga labi yung lilinisin. Kung aming labi ay iyong lilinisin hanggang sa muling pagbabalik. Oh, dakilang Diyos. Dakilang Diyos, salamat sa'yo sa bawat salita na aming tanggap. Dakilang Diyos, langisan mo. Yes, Lord. Oh, ito ang aming nasa sa gabi ito, Lord. Patuloy mo kami punuin ng iyong langis. Patuloy mo kami linisin na ayusin isang pa. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos, salamat sa'yo. God bless you, Brother Tim. Dakilang Diyos, langisan mo ako. Purihan ang pangalan. Kasi for last time, dakilang Diyos, salamat sa iyo. Dakilang Diyos, salamat sa iyo. Yes, Lord. Sa bawat salita na aming Amen. Yes. Dakilang Diyos, langisan mo ako. Amen. Sa kapurihan ng pangalan mo. Amen. Sa kapurihan ng pangalan mo. Amen and amen. Praise the Lord. Mahal ba tayo palampakan ng ating Panginoon, mga kabataan? Yan ba ang ating dalangin sa gabing ito? Na ang Diyos ang siyang maglangis sa ating mga puso, na nabayaan na ang kanyang mga salita ay ating maging tanglaw, maging mag-lead sa ating mga landas, at wala tayong ibang magagawa kung wala ang ating Panginoong Kristo Jesus sa ating mga buhay. Kaya kailangan natin ang paglalangis, kailangan natin ang salita ng Diyos, kailangan natin siya na gumawa at kumilos sa atin. Para tayo ay maging guided sa bawat decisions,
Kahit madilim ang paligid, kahit na mahirap, kahit na tila ba imposible, kung ang salita ng Diyos ay nandiyan, yun yung ating tanglaw. At yun yung magtutuwid, mag-asaayos sa atin sa bawat mga araw ng ating mga buhay. Purihin ang ating Panginoon. Maaari ba tayong yumuko at manalangin? Dakila at mahabagin namin Diyos, sa gabing ito kami ay una nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa mga buhay. Salamat kami o Diyos sa kalakasan. Kapasalamat kami o Diyos sa iyong kaluwalhatian sa aming mga buhay. Sa pag-iingat mo, sa pagpapagaling, sa pagbibigay ng encouragement, sa paglalayo sa amin sa kapahamakan. Tunay nga o Diyos ay wala kami masabi kundi maraming salamat sa lahat ng iyong mga gawa sa aming mga buhay. Kaya kami narito o Diyos dahil Ikaw ang siyang unang umibig sa amin. Ikaw ang nagmahal sa mga buhay. At o Diyos, tunay nga na anong magagawa namin kung wala ka. Maraming mga peligro sa daan, maraming mga panganib, maraming mga bagay na maaaring mag-agaw sa amin palayo sa iyo. Pero maraming salamat na nandiyan ka upang magtuwid, magsaayos, mag-correct sa aming mga buhay. At kami ngayon ay nakatayo sa iyong biyaya dahil sa iyo, Diyos. Maraming salamat sa gabing ito, Diyos, na ikaw ang nagbigay sa amin ng pagkakataon upang magkasama-sama, magkatipon-tipon sa iyong mga salita. Ang aming samo at adlangin, O Diyos, katulad naming inawit, langisan mo kami, linisin mo aming mga puso, upang ito'y maging handa na tumanggap ng iyong mga salita sa gabing ito. Kaya, Lord, ano mga bagay na karumihan, ano mga bagay na kahinaan, mga bagay na kasalanan, walang lihim sa iyo, Diyos. Nakikita mong lahat sa mga buhay. Kaya, O Diyos, lumalapit kami sa iyong luklukan ng habag at hawa, humihingi ng tulong, humihingi ng biyaya mo, linisin mo, hugasan mo, moldehin mo, Diyos. At bayaan kami lumakad sa pagatapat, lumakad sa otohanan, lumakad sa pamamagitan ng liwanag na nagmumula sa iyong mga salita. Lord Jesus, kung mga bagay na nakita mo, ikaw ang siya maglinis. At tunay nga, Lord, ang sabi ng iyong mga salita, ang sabi ng mga awitin, na ang iyong dugo ang siyang sapat-sapat upang maghugas, maglinis. Gaano mang kapula o karumi na ang mga kasalanan, ikaw ang Diyos na siya maglilinis at maghugas sa amin. At O Diyos, ihanda mo kami sa gabing ito. We know na meron ka mga bagay na inihanda para sa bawat isa. At kung kami mismo sa mga sarili ay hindi handa na tanggapin ito, ito'y masayang, mabaliwala. Kaya O Diyos, bigyan mo ng paghahanda ang bawat isa, isang puso na dalisay upang tumanggap ng sariwang fresh na alak ng iyong salita, fresh na anointing upang ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa aming kalagitnaan. Lahat ng mga baguhan, nagpasimula pa lamang, O Diyos, sa iyong pananampalataya. Bagaman, Lord, lahat kami ay nagpasimula sa gantong kalagayan. We start, Lord, na hindi alam ang iyong salita, unaware sa iyong plano, sa iyong kalooban. Yet, Lord, right now we pray, isugo mo ang iyong spirito, isugo mo ang spirito ng pagkaunawa, upang kami, Lord, ay makita, right here and now, makita namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Bayan, Lord, magamit ang iyong mga salita na maging guide namin bilang mga Kristiyano sa mundong ito. Magamit ang iyong salita bilang magsilbing itong liwanag sa amin upang kami ay hindi maaagaw ng kaaway bagkus, Lord, we are guided by your word. Bayan, Lord, ano mga pangailangan ng bawat isa, ikaw ang mabot, ikaw ang mag-meet. At bayan, Lord, ano mga cares, mga worries, anxieties, ano mga bagay na dala-dala ng bawat isa sa gabing ito, ay nilalapag namin sa iyong paanan. At ikaw, Diyos, ang siyang merong kakayanan na solusyonin lahat ng mga bagay na ito. Pagpalay mong bawat isa, young and old, ikaw, Diyos, ang mag-bless sa mga nasa live stream, sa bawat isa nandito. Ikaw ang magpala. At bayan, Lord, kami ay pumarito, marahil empty, broken. Pumarito man kami na punong-puno ng mga problema, anxieties, and worries. Lumabas kami na pinagpala. Lumabas kami na napuno ng iyong salita. Lumabas kami ng mga pagtuturo, may encouragement. Bayan, Lord, sa mga sandaling ito, lumabas kami as a new man, as a new person, sa pamamagitan ng iyong salita na siya naghuhugas, naglilinis sa amin. Pagpalain mo ang mga kabataan ito, Lord, at lahat ng bagay na alay namin sa iyo, even I, Lord, walang magawa unless ikaw ang siya mangusap sa aming kalagitnaan.
And Lord, Ikaw lamang ang aming inaantay na mangusap. Kaya Lord, itago mo kami lahat sa shadow of your wings. At Ikaw ang magbigay kalakasan. From here, Lord, from your vessel hanggang sa bawat isa na ginagamit mo rin sa mga sandaling ito. Sa iyo lamang mauwi ang papuri, pagdakila at pasalamat. Sa tangit na pangalan ng Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maaari natin palapakan natin, Panginoon. Okay, while we are standing, let's read our Bible. Okay, so ating basahin sa 2 Peter chapter 1. So we will leave muna ang ating pinag-uusapan na series. So if you would recall, pinag-uusapan natin yung letters ni Paul. At we were just done with 2 Corinthians. So we would leave it muna. So naisip ko na lagyan ng isa or dalawang break bago tayo mag-proceed sa ating pag-aaral sa mga books of, sa letters of Paul. So for now, let's read 2 Peter chapter 1, verse 3 up until verse 8 na lamang muna. If you're there, join me in reading. I will read sa ESV version. Okay, verse 3. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Can you say amen to the words of God? Amen. Be seated. At Diyos ang siya magpala sa mga salita ng ating binasa. Okay, magandang gabi. At salamat sa biyaya ng Diyos sa gabing ito na tayo nagkatipon-tipon sa kanyang pangalan. If you would recall, ay nabanggit ko sa inyo last Friday na I have to undergo yung aking check-up. At salamat sa biyaya ng Diyos, all things went well naman, bagaman hindi ko pa alam yung results. And Lord, be willing, baka bumalik ulit ako sa doctor ng next week. Dahil lahat ng laboratories ay kinakailangan ng tapusin. So natapos ko na siya lahat. To the point na na-extend pa. Kasi maraming ginawa na laboratories. At even until nung Thursday ay may mga laboratory check-up pa rin ako. Pero I have to go back para malaman yung results. Personally, andun yung fear. So, kaya kahit marami ng opportunities na pwede ko na makuha yung results, ay nakakaba. Nakakatakot na makuha yung results. At minaigi ko na lang na kunin ito all together na para malaman natin ang resulta. So, kung sabihan ng Diyos, naniniwala ako ng lubos na ang Diyos ang tapos na nagpagaling sa aking mga karamdaman. Okay? And personally, I feel fine naman. I feel good. At salamat sa biyaya ng Diyos, yung mga nakalipas na mga, as you would recall, mga nakalipas na naramdaman ko
ay nag-subside naman. At hindi naman siya nag-persist. And as of late, I feel fine. I feel good. At improving naman by the grace of God. So, that's what we hold on. Katulad ng ating inawit kanina, we stand on the promises of God. At ang kanyang pangako na nagsasabi, unahin mo lamang si Kristo. At lahat ng bagay ay susunod na lamang. Okay? So even when it comes sa ating mga health, sa mga wishes, mga prayers natin, sabi sa kanyang mga salita, if you would prioritize, kung unahin natin ang ating Panginoong Kristo Jesus, just do your part. Kung may mga alalay lang na onte, okay lang yan. Just do your part. Just do your job. Or just do your role as a Christian. And then, itong mga bagay na ito, mga prayers, mga desires, mga wishes, ay susunod na lamang. Okay? At alam naman ng Diyos kung ano yung best para sa atin. So, continue lang na isama niyo ako sa prayer, mga youths. And hopefully, I look forward sa good results. At hopefully, by susunod na mga araw, ay siguro ma-update ko rin kayo ng konti. At I pray din na magtuloy-tuloy yung healthy living, healthy lifestyle. So medyo nung mga nakaraan ay medyo parang, kasi medyo okay na yung pakiramdam, parang nawawala ulit. At gano'n naman talaga no? Pagka medyo okay tayo, parang bumabalik-balik yung mga old habits Pagka nagkasakit, halimbawa, nagkasakit tayo UTI, titigil muna mag-chichirya, titigil muna mag-soft drinks. So pag nawala, pag nag-subside, tuloy ulit. Unti-unting ini-introduce ulit. So, bilang tao ay may ganun tayong tendencies. Okay? Dahil ayos na normal na. So, we go back sa ating mga tendencies. Sabihan naman ng Diyos, ako hindi naman ako bumalik sa kung gaano ako kalala dati. At natutuloy naman din yung jogging, natutuloy naman din yung exercise. Pero yung mga kain ay unti-unti nag-creep in. So, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako dahil kailangan may set mga bagay in order. Tayo rin ng mga kabataan ay maging maingat din tayo sa ating kinakain, maging maingat tayo sa ating mga katawan, especially sa mga tanda na dito, hindi na kayo mga bata. Sam? Hindi na kayo mga bata. Mga 25 pataas ay maging conscious na rin kayo para hindi rin naman pabayaan ang ating templo. Diba? Our body is a temple of the living God. So, paano tayo magamit sa mga ministries natin kung lagi tayong may sakit, kung lagi tayong masamang pakiramdam? At especially sa mga kalalakihan that you have a role na, sabihin natin nakakapagod ng mga aral, mga usap. At paano ka magamit kung hindi ka fit? No? 1 hour pa lang, hingal ka na sa kakasalita. At kung hindi tayo fit physically sa mga bagay na ito, of course, alam natin ang Diyos na mag-supply. Pero kung wala tayong preparations, kung wala tayong pag-asaayos within ourselves, even sa mga kababaihan, how can we do our job, our ministry? Kung hindi tayo magpe-prepare ng maayos, kung hindi natin isasaayos ang ating mga kalusugan, how can we say na we have done our best? Okay? So baka makulang dahil nga yung physical mo yung maglilimit sa'yo. That is why mahalaga din yung pag-asaayos ng ating mga sarili. Okay? So, yun dapat ang ating makita. Kung may mga aspirations kayo mag-gym, mag-exercise, sabi rin ni Paul, di ba? It has benefits. Pero, ang higit na malaking benefit na dapat natin makita ay yung kabanalan. Sabi doon, yung holiness has benefits na great. It has great gain, sabi sa banal na kasulatan. So yun yung dapat nating makita din. And what we do naman, mga pag-asayos sa ating katawan ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So yun lang yung short update ko. At hopefully ay, again, isama niyo ako sa prayers para totally matapos na rin
medyo nasa ano ko pa rin, nasa back of the mind ko pa rin yung worries about dito sa health. So I pray for good results para hopefully ay maging, sabi natin, back to normal, back to maayos na yung ating pamumuhay. At may bigay natin yung best para sa ating Panginoon. Okay, so salamat sa biyaya ng Diyos sa gabing ito. At like I've said, iwan muna natin sandali yung ating pinag-uusapan regarding sa mga sulat ni Pablo. I have decided na para hindi masyadong sunod-sunod yung ating study, ay medyo sinegment ko muna, magasingit ako ng 1 or 2 na mga encouragement tulad nito sa gabing ito para makapagbigay naman ng encouragement, ng teaching, or rather ng preaching para sa bawat isa sa atin. Dahil kailangan natin ito ng mga pagtuturo, pag-preach, pag-encourage ng mga salita ng ating Panginoon. So before we go on, actually nasabi ko sa ilang mga kapatid na baka hindi matuloy yung Sunday service natin sa Sunday, pero I've decided na ituloy na lang natin, pero mas smaller lang yung format, at so mag-uusap na tayo regarding sa format. So baka mas smaller lang yung format, at Lord be willing ay makapaggawain pa rin tayo para makapag-usap tayo ng salita ng ating Panginoon. Okay? So prepare nyo rin yung inyong mga testimony and or song offerings, kung meron kayo. At ibalik natin sa Diyos ang rightful na pagpapasalamat, mga rightful na testimony na sabi-sabi ng kasulatan ay nararapat siya na bigyan ng mga bagay na ito. Okay? So sa gabing ito I want us to talk about making an effort. Okay? Pag-usapan natin yung effort. Or making an effort. Yun yung pinaka-title natin pag-uusapan. Pag-usapan natin yung idea ng effort. Alam nyo, sa isang Kristiyano, or sabi natin, or layo muna tayo ng konti, no? Ang effort ay mahalaga sa maraming aspeto ng buhay. Kapag ang work na ating ginagawa ay effortless, actually, dalawa yung makikita natin kahulugan doon. It's either sobrang dali para sa'yo, effortless, walang ka-problema, or hindi mo binigyan ng halaga. No? Effortless. Yung ginawa mo ay effortless, walang ka-effort. Nakikita niyo yung difference niya, pero parehas yung word na ginamit, effortless. Kung minsan, ina-attribute natin, halimbawa, si David ay gumawa ng isang effortless na drawing. Masabi natin na, tapos nakita natin ng drawing, maganda, sabihin natin na, wow, sobrang galing naman ito ni David. Pero kapag sinabi natin na yung drawing niya, or kapag sinabi niya effortless yung drawing, tapos yung drawing niya isang bilog lang, or sabi natin pangit, diba? Para namang hindi nag-effort sa drawing. Para namang hindi nag-effort, hindi naman inayos. So nakikita nyo, kahit na parehas yung word, ay parang may ibang meaning. So yung salitang effort ay mahalaga siya sa work, mahalaga siya even sa studies natin. Ilan ay, sabi natin matalino. Congrats sa mga graduate ngayon, ha? Sa ilan dyan, mga talino, maraming mga medals. Nakita ko pa sa mga My Day ninyo. Effortless. Sa ilan dyan ay may mga accomplishments at, nakaka-proud, pero wag tayong maging proud on our own selves. No? All glory sa ating Panginoon sa lahat ng bagay na ito. So when we say, sometimes when we have those accomplishments at ikaw ay mabansagang matalino, wow, effortless naman sa'yo. Galing mo naman, sobrang talino mo naman. On the other way around, kung talagang bulakbul ka,
Sabihin sa'yo ng magulang mo or ng parent mo, mag-effort ka naman sa pag-aaral. Mag-effort ka naman sa pagbabasa. Mag-effort ka naman sa pag-review, etc. So, in every aspect ng buhay natin, ang effort ay mahalaga. At lalong higit, masabi ko na ang effort ay mahalaga sa isang Kristiyano. Okay? Ang effort ay essential. Ngayon, mapupunta natin as to why, pero ang effort ay essential sa isang Kristiyano. Bagaman, we are very familiar with the phrase na let go and let God. Di ba? Para bang binibigyan tayo ng idea na, hayaan mo ang Diyos na gumawa sa'yo. Hayaan mo ang Diyos na kumilos sa'yo. Or hayaan mo ang Diyos na magbago ng buhay mo. Hayaan mo ang Diyos na mag-change sa'yo. Attend ka lang or punta ka lang sa gawain. Babaguhin ka ng Diyos. Well, totoo naman yon. At mamaya, pupunta natin bakit hindi siya contradictory sa effort. Totoo yun na babaguhin ka ng Diyos. Pero ang banal na kasulatan din ay nagsasabi na ang effort ay importante. Ang pagpapakita ng energy or pagpapakita ng motivation or ng eagerness para gawin ang isang bagay ay mahalaga pa rin sa isang Kristiyano. Kasi baka maisip natin na katulad ng mga kasabihan sa katulad ng mga pininiwalaan ng iba sa labas or even sa mga Christian spheres, kasi naniniwala sila na ang Diyos nang bahala sa lahat. Wala na tayong gagawin pa. Well, it has truth in there, pero wala natin ma-misunderstood ang salita ng Diyos. Kinakailangan pa rin ng isang Kristiyano na gumawa. Kinakailangan pa rin ng isang Kristiyano na kumilos. Okay? Kinakailangan pa rin ng isang Kristiyano na gumalaw, mag-effort, at hindi tayo naka-stationary lang sa ating mga buhay Kristiyano. Okay? Totoo na ang banal na Espiritu or ang Holy Spirit, totoo yon na siya yung magpo-produce ng mga magandang mga bagay sa atin. Halimbawa, kung gusto natin ng more faith, love, di ba? Ano ba yung fruits of the Spirit? Ibig sabihin nun, kapag meron kang Espiritu Santo, yun yung magiging bunga. Yun yung magiging resulta kapag meron ka na. Ibig sabihin, parang pagkananahan ng Diyos sa iyong buhay, syempre dahil yun ay bunga, magkakaroon ka nito. Tama naman yun. Yun yung mga resulta ng Espiritu Santo. At lahat ng mga bagay na yan ay sa ating mga sarili, hindi natin kayang i-produce. Hindi natin kayang gawin. Hindi natin kayang magkaroon pa ng, sabi nga sa Banal na Kasulatan, hindi natin kayang magkaroon ng sariling pagbabago. Diba? Pinunta natin last time. About sa mga habits, about sa mga changes. Ang sabi sa mga kasulatan, ang Diyos lang ang may capability para magbago ng isang puso na bato papunta sa isang puso na laman. Ibig sabihin, yung puso na matigas, pasaway, makulit, maraming mga kasalanan, maraming mga karumihan. Only God can change that. Okay? Don't misunderstand me. Only God can change ang mga karumihan ng mga ito. Pero hindi rin kinukontra ng salita ng Diyos na ang mga Kristiyano at mga kabataan ay kinakailangan mag-effort sa kanilang buhay Kristiyano. At mamaya mapunta natin ano yung effort na yan at bakit ko sinasabi na hindi kontrahan. Hindi siya kontrahan sa regalo na binigay ng Diyos. Pagka nakatanggap ka ng regalo, hindi mo na kailangan mag-effort, di ba? Halimbawa, kung may nakaalala ng birthday mo, may nag-care, may nakakita na, yung wallet na ganito, sira-sira, yung Bible na ito, sira-sira, yung ganito, etc. Para makatanggap ka ng regalo, hindi mo kailangan mag-effort. Kapag kayong nagre-regalo sa'yo ay naka-feel, nakadama na
gusto magbigay ng regalo, gusto magbigay, makatulong sa ganito, makatulong sa ganyan, hindi mo na kailangan mag-effort, di ba? Yun yung regalo, yun yung point na regalo. Kapag, halimbawa, may nanlibre sa'yo, pagkain o kung mga bagay, ikaw na nanilibre, hindi mo kinakailangan mag-effort para tumanggap nito. Dahil regalo nga libre. Okay? Ibig sabihin nun, with or without na may magbibigay ka, binigay sa'yo. Okay? At ang biyayang ito ng Diyos, ang kaligtasang ito ay libre. Regalo ng Diyos. Ephesians, di ba? Chapter 3. Ang grace of God is a gift freely given sa ating lahat. Okay? Pero bakit natin sinasabi, pinag-uusapan itong effort? At para saan? At paano pamaraan natin kailangan bagay na ito? If you would read yung ating binasa, let's go back there. Sa verse 3, ang sabi doon, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Verse 4, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desires. So ang ibig sabihin ng mga verse na ito ay ganito. Binagkalooban na tayo ng Diyos ng maraming mga bagay. He has given to us all things that pertain to life, pertain to godliness, para makilala natin siya ng higit, no? Para maunawaan natin yung kalooban ng Diyos. So, ang Diyos, binigay niya sa inyo lahat. Lahat ng resources, lahat ng kailangan ninyo para maging Kristiyano. Okay? Para mabuhay sa mundong ito na maayos, para maging banal, para maging godly person, man and woman of God, lahat ay pinagkaloob na ng Diyos. Itong Bible ay isang malaking resource. Okay? Katulad ng ating inaawit kanina, di ba? Ang salita ng Diyos ang siyang light sa ating mga paanan. That means, itong Bible ay isang malaking resource para kung hindi mo alam ang gagawin, meron dito. Okay? Meron sa banal na kasulatan na salamin. Meron sa banal na kasulatan na pagtuturo what should and what should not be done. Okay? So yung mga bagay na yan ay pinagkaloob na ng Diyos sa atin. Pinagkalooban tayo ng Bible, pinagkalooban tayo ng magpapaliwanag. Di ba? Of course, ang mga Espiritu Santo ng Diyos na nagpapaliwanag, pero gumagamit siya ng mga pastors para magpaliwanag. Nandiyan yung mga kuya, yung mga ate, yung mga elders, para mag-explain as to anong kalooban ng Diyos sa atin. At, ilang taon na yung pinakamatagal dito sa ministry dito. So perhaps ako ata yung pinakamatagal ng continuous na sa youth ministry. So, probably 13 to 14 years. So, on that span of time, ang dami ng preaching. Iba na nga dun. Siguro nakalimutan yun eh. Pero, what I mean is, 14 years worth, or ilang 10 years worth, 5 years worth na mga pangaral, at maybe twice, thrice a week, merong pagtuturo ng salita ng Diyos para tayo ay i-guide in many aspects ng buhay. Diba? Merong pagtuturo about holiness, may pagtuturo about even sa kasimplihan ng pagbibigay, may pagtuturo about pag-ibig, may forgiveness, pagtuturo about sa mga deep doctrines or sa mga light na doctrines. Kompleto ang salita ng Diyos. Okay? At hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, sapat-sapat yung resources na pwede nating matutunan. Okay? Pwede nating ma-acquire sa atin. Hindi tayo pagkukulangin at hindi tayo pinagkulang na salita ng Diyos. So, itong Bible na ito, ang banal na kasulatan ay, sabi sa banal na kasulatan din, ay sabi doon, the Scripture is
sabi doon, ay sapat-sapat para magturo, magsawhay, magsaayos ng ating mga buhay. Okay? At apart doon sa mga scriptures, mayroong mga taga-explain, kung mabigat man na pangaral, or through light teaching, light preaching, sa mga pamamaraan na medyo malalim, or sa pamamaraan na tulad na ganito, medyo mababaw lang yung pag-uusap natin, sa mga sharing, maraming mga paraan ng Diyos. Yun yung sinasabi niya dito na, He has granted to us all things. Okay? Lahat ng bagay, especially kapag ikaw ay nagtagal sa ministry, may kita mo, lahat na ng bagay binigyan ng Diyos para turuan tayo, ituwid tayo sa ating mga pagkakamali, tayo ay i-correct. So He has granted to us all things that pertain to life and godliness. He has granted to us, sabi sa verse 4, precious and very great promises. So sabihin natin ganito, lahat ay pinagkaloob na ng Diyos. Para ikaw maging healthy, maayos yung buhay mo, ikaw malakas, ikaw patibayan ng Diyos. Lahat na ibinigay ng Diyos. At sa mga mabubuting mga paggawa, sa mga mabubuting mga bagay, or sa mga things na kinakailangan mong gawin bilang Kristiyano, ang Diyos na ang nagkaloob sa atin. Ang Diyos na nagkaloob ng capacity, ng resources, kung ano dapat mong gawin bilang Kristiyano, nandito yun sa Bible. At lahat ay pinagkaloob ng Diyos sa atin. At hindi tayo ginawa ng Diyos para maging religious lang. Ano? We are made by God to be righteous person. Okay? Hindi tayo mga religyoso or mga religious people. But we are called by God, we are created by God to be righteous. A holy nation, a peculiar people. 2 Peter, diba? Sabi doon. Sa madaling salita, ang Diyos na nagkaloob na lahat ng bagay na ito, God is the one who enables us para tayo ay makagawa ng tama. Okay? Philippians chapter 2 verse 13. Kung basahin ninyo, sabi doon, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Ang Diyos na ang gumagawa. So yung mga mabuting mga thoughts, yung mga thinking natin na maayos for the ministry, for the glory of God, that is God's doing. Gawa yan ng Diyos sa inyo para kayo ay makagawa ng mabuti. At yung paggawa ninyo ng mabuti itself ay gawa rin ng Diyos. Okay? So, sabihin natin ganito, hindi tayo capable na gumawa ng mabuti on our own self. Lahat ay gawa ng Diyos. Lahat ay binigay ng Diyos. Hindi lang siya nagbigay ng resources, siya pa mismo yung tumulong o yung nanahan sa'yo para makagawa ka ng mabuti. Para makagawa ka ng kalooban ng Diyos. Okay? God is the one who enables us to be good. At pwede natin sabihin, binanggit ko kanina yung idea na let go and let God. Diba? Pwede sabihin, ang Diyos naman palang gagawa ng mabuti. Pwede na akong relax na lang. Or pwede na akong hinga-hinga na lang dahil ang Diyos naman pala gagawa na lahat. Ang Diyos naman pala yung magbibigay sa akin ng kabutihan. So, antayin ko lang. Mayiging mabait din ako. Or mayiging aayos din yung ugali ko. Antayin ko lang. Baka tuminot din ako. Or malayo ako sa mga addictions. Or malayo ako sa mga karumihan. I'll just wait. Huwag niyong ma-misunderstand mga kabataan dahil totoo na we have to let go of ourselves at hayaan natin ang Diyos na gumawa sa ating mga buhay. Pero actually, itong pag-let go and let God ay hindi lamang to basta isang passive na action na, relax tayo, kinig, upo, magstay lang ako sa church, punta lang ako ng church, punta lang ako ng gawain, tutugtog lang ako, gagawa lang ng ministry ko, at maiging okay ang lahat. Hindi ito parang ang gagawin mo lang ay relax lang or
Kahit hindi relax, sabihin natin, mag-perform ka sa ministry mo. Gumawa ka ng kalooban ng Diyos, sabihin natin ganyan. At kalaunan, yung mga ugali natin na mali, aalis din yan. Now, it's not the case. Sadly speaking, maraming mga nagpapatuloy na may mga ugali pa na pinapatapyas sa Diyos. Pinapakorek pa sa Diyos. And, hindi naman sadly speaking na nakakalungkot, pero yun yung reality ng buhay. Pero that does not mean na kapag hayaan mo lang yung ugali na yan. Hayaan mo lang yan, yung pagiging pasaway sa magulang, palasagot sa magulang, hayaan mo lang yan, gawin mo lang yung keyboard, gawin mo lang yung ministry mo, mangusap ka, mag-MC ka, at yung palasagot mo sa magulang, ibang bagay naman yun, gagawin, ang Diyos naman maglilinis, magugas. That is not the case, mga kabataan. At hindi magiging maayos ang relationship mo sa Diyos. At ang relationship mo sa ministry mo. Okay? Totoo na we have to perform our parts, our ministries, na, willingly, with an open heart. Kung meron ka nagawang pagkakamali, pagkukulang, i-open mo lang sa Diyos. And God will forgive you. God will cleanse you. Pero it's not true na huwag mo nang pansinin yung mga bagay na lapses mo at lipas naman yan. That is not true. Kapag nagpatuloy tayo bilang mga Kristiyano, nagpatuloy tayong umaten ng gawain, hindi sapat or mali na bagay na yung mga ating mga failures, mga lapses, yung mga karumihan, yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos ay papabayaan natin. We must take note of those things. Dahil, ang sabi sa mga kasulatan, ito yung mga gawa ng kaaway. At ang sabi pa sa Bible, huwag natin hayaan na magkaroon ng puwang ang kaaway. Kung ating itong pababayaan, ayusin naman yan ng Diyos, ililinisin naman ako ng Diyos, then we would miss the point. We would miss the point na tayo dapat ay inilalapit natin sa Diyos lahat ng mga bagay na ito at ating inaalay sa Kanyang paanan at ito'y papatupok natin sa harapan ng Diyos. Okay? Pag binabayaan natin yung mga bagay na ito, it will only be worse. At kapag hindi natin na-recognize yung mga pagkakamali, yung mga faults natin, hindi tayo naging open completely sa Diyos, hindi tayo naging open sa mga manggagawa, sa akin, or sa kanino man, at hinayaan mo lang yan. Baka mangyari ay ito'y magamit ng kaaway na pamamaraan. Ikaw, nagpa-perform ka sa gawain, pinabayaan mo lang yung ganitong ugali na hindi mo pinapalinis sa Diyos. Magamit yan na paraan ng kaaway para makapenetrate siya sa iyo at pati sa mga ministries na meron ka. Of which, baka dumating yung point na hindi na malugod sa iyo ang Diyos. Kahit naman kayo nakaupo dyan, kahit naman hindi tayo nagpa-perform sa ministry, kung may mga bagay tayo na napapabayaan, na-overlook natin, nakakalimutan natin magsiyasat ng ating sarili, at hindi natin binibigay sa Diyos. Itong mga bagay na ito, sabi natin, hayaan natin yan. Yung mga bagay na yan ay mga malilit na puwang na pwedeng gamitin ng kaaway upang ikaw ay tangayin niya, ilayo niya sa gawain. So mag-take note tayo, maging caution, mag-take caution mga kabataan sa mga bagay na ito na maaari maglayo sa atin. Kahit na maliit na bagay, ay pwede tayong ilayo nito sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung hindi natin babantayan. Okay? It is not the case na tayo ay wala nang gagawin. Diyos naman maglilinis sa akin, maghuhugas sa akin, hayaan ko na lang. No. Kaya napag-usapan natin last time, kung maalala ninyo, or kung na-take note ninyo, yung pag-build ng mga good habits, dahil ito ay importante, mahalaga, as a reflection kung ano yung nasa loob mo. Kung ikaw ay banal sa loob, yung mga actions, yung mga gawin mo, yung buhay mo, ay dapat mag-reflect
on who you are. Kung sinasabi mo na, ano naman ako eh. Sumasamba naman ako sa Diyos sa loob eh. I do not believe you, I believe you, pero I will not believe you kapag yung nasa labas ay hindi nakikita. Hindi nagre-reflect na ikaw ay sumasamba sa Diyos. Dahil from the heart, the mouth speaks. Kung anong treasure mo sa puso mo, yun yung lalabas sa pamumuhay mo. Okay? So, sa mga bagay na iyan, kinakailangan pa rin ng paggawa. Remember yung sa panahon ni Samuel, di ba? Tawag dito ng story na. Nung galing sa war sila King Saul, at si Haring Saul ay nagdala ng mga spoils of war, yung mga hayop na supposed to be, sabi ng Diyos, patayin lahat. Babae, lalaki, pati yung mga hayop, mga resources, sunugin. Pero si King Saul, hindi niya sinunod. Diba? Hindi niya sinunod. Anong sabi ni Samuel? Narito, sabi ng Diyos, to obey is better than sacrifice. And how can we obey kung wala tayong gagawin? Ang obedience has an action. At kinakailangan natin itong gawin. At yung obedience ay nag-take ng efforts. Kinakailangan natin sundin ang Diyos, it takes effort. Ba? Some ay nag-argue na dapat natural na lang. Alam nyo, may nabasa ako sa internet na isang argument, At marahil ganito yung pinaniwalaan natin. At may re-reflect na ng tama sa panasulatan. Sabi doon sa internet, dapat, sabi niya doon, di ba, dumarating yung mga trials, mga kasalanan mga temptations sa ating buhay. Ba? Reality naman yun eh. May mga trials, may mga temptations, may mga testing dumarating sa atin. At sabi doon sa isang argument, dapat daw kapag merong mga tukso, ay magtulad ka sa isang patay. Kasi ang argument niya, sabi sa Bible, totoo, we are dead in sin. Di ba? Tama. We are dead in sin and we are alive in Christ. So, kung paano daw ang literal na patay ay hindi na naaakit ng mga tukso, ay ganun din daw dapat tayo. Tama naman. May point, di ba? Of which, totoo naman. Pero, hindi, or what I can say at sabi sa binasulatan, even sila Pablo, dumadanas din ng mga trials na hindi sila nagdadanahay. Nahihirapan din sila. May mga times na sila in prayer. Diba? Yun yung reality ng buhay natin. Kapag dumating yung trials, hindi tayo makakapag patay mali siya. O kapag dumating yung temptation, kung minsan, may mga parts na parang nahahatak pa. Dahil ang sabi sa binasulatan, itong mga members ng ating katawan ay makasalanan. And even si Pablo, inamin niya yun. Okay? Si Pablo, inamin niya na sometimes nagagawa niya yung hindi niya gusto at yung mga gusto niyang gawin ay hindi niya nagagawa. Of which, ang solusyon diyan sa banal na sulatan, kinakailangan ng efforts. Ang sabi doon sa ating binasa, for this very reason, dahil pinagkalooban tayo ng Diyos with so many things, resources, for this very reason, make an effort to add to your faith virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, love. Have an effort. Okay? At sabi rin sa banal na sulatan, yung ating mga kalaban ay mga spirito sa kahanginan. There is a constant battle. After ng battle ng anxiety, may battle ka naman sa health. After ng battle ng health, may battle ka naman sa financial. After ng battle ng financial, may battle ka naman sa family, etc. Those things come. Darating at darating yung sa ating buhay, mga kabataan, at kinakailangan, ikaw ay mag-effort. Kinakailangan makibaka. Kinakailangan mong kumilos.
at may paglaban sa mga bagay na ito. Darating at darating yan. Pero ang maitiyak natin, ang sure sa Banal na Sulatan, ang sabi doon, kapag dumating ka sa pakikipagbaka, ang Diyos ang kasama mo. At ang sabi sa Banal na Sulatan, kapag ang Diyos ang kasama mo, who can be against us? It takes effort pa rin to fight the thoughts in the mind. Diba? Mas mahirap yun eh. Mas mahirap kalabanan yung mga thoughts, mga anxieties, mga worries of which hindi mo siya kayang hawakan at itapon. Diba? Pero sa ganung pamamaraan, we must make an effort. We must make an effort na hindi, na sabi sa Banal na Sulatan din, na hindi bunga sa ating mga sariling kalakasan, kundi sa kalakasan na nagmumula sa ating Diyos. At sabi pa, medyo tiniskip ko na yung mga bagay. Sabi pa doon, ang Diyos, He will fight for you sa lahat ng mga battles na meron ka. There is always work to do. If we would go sa Philippians, di ba? Binasa natin kanina sa verse 13, chapter 2, it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. And actually, in context niyan, sa kabuuan, kung mabasahin natin yung verse 12, sabi doon, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not only in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Minsan ako-confuse tayo dito sa verse na ito, no? Ano ba ibig sabihin ng working out your salvation? Hindi ito nangangahulugan ng pag-earn ng kaligtasan. We do not work out our salvation to earn our salvation. Ibig sabihin, hindi tayo nag-work out ng salvation. Gawa ko ng mabuti. Gawin ko yung ministry. Gawin ko yung kalooban ng Diyos para maka-earn ng kaligtasan. Or ma-meet mo yung criteria or ma-meet mo yung points na required para maligtas. Hindi ganun ang kaligtasan na binigay ng Diyos. Like I have said kanina, Ephesians chapter 2, chapter 3, sabi doon, ang biyaya ng Diyos, ang kaligtasan ito ay regalo ng Diyos sa bawat isa. Walang earning. Sabi sa isang quote sa isang libro na hindi ko na matandaan ko ng title, sabi doon, grace is not opposed to effort, but it is opposed to earning. Ibig sabihin nun, ang biyaya na pinagkaloob ng Diyos, hindi siya kontra talaga sa effort. Dahil kailangan yan. Pero ito'y kontra dun sa earning. Ibig sabihin, huwag tayong mag-isip na kapag gumagawa tayo ng mabuti sa harapan ng Diyos, kapag nag-e-effort tayo sa ministry, or nag-e-effort tayo na gawin ang mga parts natin, ay na-earn natin yung love ng Diyos. Na-earn natin yung salvation points. Hindi ganon. Dahil first and foremost, tayo pinagkalooban ng Diyos ng kaligtasan as a gift. Okay? So first, do not misunderstand that. Kaya ang sabi dito sa ang ibig sabihin ng work out your own salvation dito, ay, it means only, actually yung mga Greek words niyan, di ko na masyado na-note, no? Pero, kung sa ibang mga translation, and yung mga Greek word dito ay nangangahulugang, or mas magandang kahulugan ay ito, no? It means to continually do the work. Continually do the work of salvation with fear and trembling. Continually do the work to bring something into completion. Ibig sabihin ng work out your own salvation, naligtas ka na, may kaligtasan ka na. Lahat tayo may kaligtasan. Pero just do the work para itong kaligtasan na natanggap mo ay makita sa iyong buhay. Dahil ikaw ay ligtas, madalas yung mapakinggan, di ba? Hindi tayo naglilingkod sa Diyos upang maligtas. Kundi dahil tayo ligtas, kaya tayo naglilingkod sa Diyos. That's it. Work out your own salvation means, dahil ikaw ay ligtas, ikaw ay maglilingkod, mag-work, aayusin mo, mag-e-effort ka to serve God with fear and trembling. Dahil ikaw ay niligtas ng Diyos. Okay?
If you would go back to 2 Peter chapter 1, kaya ang sabi dito ni Peter ay ganito, for this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge. Marahil mapuntahan natin to some other time, pero yung mga bagay na yan, yung stage of a perfect man na tinatawag natin, it's more than just characteristics na kinakailangan mataglay natin. Maganda rin na makita yung isang view ng sabi doon, on faith, nag-supplement ito ng virtue. Kinakailangan ng virtue sa pananampalataya. Okay? At dun sa virtue na yan, kinakailangan i-supplement din yung knowledge. So may mga supplement siya. Merong pinakita doon ng isang, sa pagbabasa ko, meron doon pinakita ng isang na pag-supplement kay faith, kinakailangan ng virtue. At yung virtue, kinakailangan ng knowledge. At yung knowledge, kinakailangan ng self-control. Dahil maraming mga talino, they are not controlling themselves to speak. To speak and to speak. At hindi na nakikinig. So they must have self-control. And to the self-control, kinakailangan ng temperance, ng steadfastness, ng patience. So, marahil mapunta natin some other time, Pero, ibig sabihin nito, mga bagay na ito, mga kapatid, mga kabataan, kinakailangan natin, with the grace of God na nasa atin, na mag-effort upang ma-supplement itong mga bagay na ito sa ating buhay. Upang maabot natin ang mga bagay na ito, we need effort. To obey God, to obey God's will, kailangan natin mag-effort. Let's stop relying so much sa mga natural na mga bagay. What I mean by that is, para bang in-expect natin na hindi tayo tutuksohin, or hindi tayo lalapitan ng anumang mga temptations, or hindi tayo lalapitan ng anumang mga trials. Hindi ganun ang buhay Kristiyano. Darating at darating yung panahon ng decision making, darating at darating yung panahon ng temptation, ng trials, darating at darating yung panahon na ikaw ay kontra sa lahat ng mga kaaway. At ikaw mismo, kinakailangan mong i-initiate yung battle. Kinakailangan mong magpatuloy. Kinakailangan mong mag-effort. Dahil kung hindi ka mag-effort, matangay ka lang. Okay? Na-expect mo na, okay lang lahat ng buhay, pero pag dumating yung problema, dahil akala mo okay lang lahat, natangay ka na rin ng problema. Sinasabi ko na right now, ang buhay ng Kristiyano hindi madali. Pero ito ay nagiging madali. Or ang iba na sabi nila madali dahil kasama natin si Kristo. At lahat ng pagbaka natin, kasama natin siya yung nasa harap, siya yung nasa likod, siya yung nasa tagiliran, kasama natin siya. At hindi tayo pabayaan ng ating Diyos. Another account sa Bible na nagsasabi, walang anumang mga trial na dumarating sa atin na totally makakatalo sa atin o makakahigit sa atin. But God is faithful, who will not let you to be tempted beyond what you're able. Sabihin, kaya mo yan. Kaya mo pagtagumpayan yung mga trials, temptations na darating sa iyo. At kung sakali mang mag-fail, sabi doon, God has provided a way for you to escape. So hindi tayo pabayaan ng ating Diyos. You see, kasama natin ang Diyos sa lahat ng mga pagbaka. So just take an effort. Paglabanan natin, yung mga thoughts in the mind, make an effort. Paglabanan. Sometimes may mga physical things na pwede tayong gawin, like listen to music, read the Bible, pray, clear your mind. Those things take efforts and we must do it. Upang hindi tayo totally matalo ng kaaway. Okay? Huwag niyong hayaan lang na kayo ay guluhin ng kaaway. Fight your ground. Dahil, sadly speaking, minsan, kapag tayo ay hinayaan natin magulutan ng kaaway, baka humantongin to sa mga hindi magandang mga pangyayari. Okay? Pero fight your ground. Ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka pabayaan ng Diyos. Okay? Sa mga ministries natin, it takes effort. Magbabasa-basa, mag-prepare, mamaguturo, kinakailangan nyo mag-prepare, mag-effort naman tayo.
Mag-effort sa mga ministries na kinakailangan nating gampanan. Mag-effort tayo sa paglilingkod sa Diyos. Pupunta sa church, mag-effort naman tayo. Try to make an effort to come to the church sa pag-upuri sa Diyos on time. Mag-make an effort na kung tayo may mga responsibility sa church, gagawin natin ng maayos, nagpre-prepare tayo, naghahanda tayo sa pag-perform natin mga ministries, make an effort. Dahil lahat ng mga bagay na ito, hindi natin ito ginagawa out of our own ambition. Or dahil sinasahuran tayo, wala man sahur dito. We do these things for the glory of God. At hindi ba nararapat sa Diyos ang best na meron tayo? So, totoo na to be in God's presence, pag-stay lang. Yung sabi nga sa Bible, be still and know that He is God. At actually, yung storyang yun, sa panahon ni Moses, hindi ko na-note, no? Pero, sabi doon ng Diyos, be still and know that I am God. At yung mga tao kasi doon, nagpanik, umiiyak, they are unsettled, they are filled with anxiety, nandiyan na yung kalaban sa likod, nandiyan na yung dagat sa harap. Hindi nila alam yung gagawin nila. So they are crying. That is why sabi ng Diyos kay Moses, instruct mo mga tao, be still. And then, after nun, ano bang nangyari? Nag-still lang ba sila doon sa dagat? Be still lang. Dyan lang kayo. E di, pag nag-stay lang sila doon, dumating yung kalaban at naggapi sila. What happened next? Sabi doon, instruct the people to go forward. Kailangan natin lumakad, magpatuloy. Sometimes, sa harapan natin, parang ocean. Hindi pa nahihiwa yung dagat nun, ha? Sabi ng Diyos kay Moses, instruct the people to go forward. Hindi pa nahihiwa yung dagat nun. Paano mangyari yun? Sometimes, para bang, ang hirap pumunta na hindi ka sure. Pero huwag ka mag-alala. Sabi sa Banal na Kasulatan, just trust and obey. Magpatuloy ka, lumakad ka, at hihiwain ng Diyos yung dagat para sa iyo. Lahat ng mga dagat ang problema, fight. Press on. Magpatuloy ka. At ang Diyos ang siyang bahala sa iyo. So you need to press on. Yung mga ayaw magpatuloy, baka natalo sila ng Egyptians. Wala naman na record sa Bible na mga nag-stay doon. Lahat sila takot dumiretso talaga sila lahat. So you see, kinakailangan mag-effort na magpatuloy, mag-continue, mag-press on para maligtas. And so should we, mga kabataan. As I close, ito yung gusto kong ipakita sa inyo, Ate Iwan. Hindi, ang biyaya ng Diyos ay pinagkaloob sa atin as a gift, free gift. Okay? At hindi natin ito kinakailangang i-earn. Hindi natin kinakailangang i-earn ito. Ibig sabihin, kapag gumawa tayo ng mabuti, mas iibigin tayo ng Diyos na higit. We cannot earn that. Dahil ito ay pinagkaloob ng Diyos, regalo para sa ating lahat. Pantay-pantay tayo lahat. Hindi mas mahal si ganito ng Diyos, hindi mas mahal si ganyan ng Diyos dahil siya ay nasa ministry, siya ay pastor, siya ay elder. Hindi ganon. Lahat tayo pantay-pantay na inibig ng Diyos. Pinatawad, hinugasan sa ating mga kasalanan. So, what should we do? May mga times na dumarating yung mga problema, mga trials, even yung mga faults, mga karumihan sa ating mga buhay. At kung hindi tayo mag-e-effort na ipalinis, ipahugas sa Diyos sa mga bagay na ito, then ito'y lalaki. Makabayaan natin ang mga bagay na ito. That means, totoo na, wala tayong magagawa. We cannot do these things on our own. Pero make an effort to go to Jesus. Kinakailangan natin mag-draw near sa Diyos. Mag-draw near ka. At sabi sa mga kasulatan, if you draw near to God, He will draw near to you. Draw near, make an effort. Pag-press on tayo, magpatuloy tayo sa Diyos. No? And He will draw near to you. Bilang Kristiyano, ang buhay natin bilang Kristiyano ay we are taught to strive. Di ba? Magpatuloy. Luke chapter 13:24. Sabi doon, strive to enter the narrow door.
For many, I will tell you, will seek to enter and will not be able. At kayo, sa biyaya ng Diyos, nakita natin yung door na ito. So strive. So make an effort. Talagang mag-take ng energy, ng time natin, yung pagpunta ng gawain, ng pera. Pero make an effort. Dahil lahat ng mga bagay na ito, it's all for the glory of God. At huwag natin kakalimutan, ang sabi sa banal na kasulatan ng Philippians, chapter 2, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Ang Diyos ang siya nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng pera, ng resources, ng energy, ng schedule na maayos, everything. Ang Diyos ang nagbibigay niyan sa atin. So that is why, make an effort. Maayos naman yung schedule mo, maayos naman yung time mo, free ka ngayon, may pera ka naman, may pamasahe ka naman, mayroon kang parents na mahihingan, then go. Make an effort. At itong mga effort na ito ay hindi para mauwi sa iyo yung kapurihan. Yung mga effort na ito, yung mga bagay na ito ay hindi possible kung wala ang Diyos sa iyo. Kung wala ang ating Diyos na mag-i-inspire, mag-motivate, magtutulak sa atin, dahil ang sabi sa Bible, for the love of God compels, constrains. Siya yung magpumilit sa atin na gawin yung mga bagay na ito. So, we do these things for the glory of God. Itong mga effort na ito ay hindi to self-centered, but it is a faith-initiated, God-centered effort. Initiated by faith. Dahil meron ka pananampalataya na iniwala ka sa Diyos na siya ay buhay, siya ay totoo. So ito initiated by faith at ang Diyos ang siyang sentro sa lahat ng ating mga efforts na ginagawa for the glory of God. Let's do our best for God. Let's be our best for God. Kung may mga kinakailangan tayong ipatapyas, ipalinis sa Diyos, then let's pay them, bigyan natin ito ng halaga. Pay attention to those things. Huwag natin pabayaan ang ating mga sarili, physically, emotionally, spiritually. Kung may mga bagay na karumihan, ipaayos natin sa Diyos. Let's make an effort para sa Diyos. Dahil itong katawan na ito ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Sa mga ministries natin, let's make an effort na maisaayos ang ating mga buhay. Kung may mga ugali tayo na kinakailangang itapyas, ipatapyas natin sa Diyos. Kung may mga temptations pa rin na paulit-ulit na gumugulo sa atin, lahat naman tayo dumadanas na mga ganyan. It's all right, it's okay, pero let's make an effort. Magpatuloy tayo, iwasan yung mga bagay na dapat iwasan, ilayo yung mga bagay, i-uninstall yung mga bagay na dapat i-uninstall. Let's make an effort. Huwag naman tayo pabaya sa ating mga sarili. Let's prove sa kaaway na hindi tayo napapalinlang sa kanyang mga actions. Let's prove sa kaaway na alam natin yung kanyang ginagawa. Okay? Let's make an effort. Make every effort to add those qualities alongside our faith. No? May pananampalataya tayo, add to the faith, virtue, knowledge, temperance, so on and so forth. Sabi ko nga, yung work natin ginagawa ay hindi para mag-earn, kundi para ipakita that we truly love God, we care for God. Ginagawa natin to dahil tayo ay niligtas ng Diyos. By faith, we come to Christ. With Christ's power, with Jesus Christ's power, gumagawa tayo, nag-e-effort tayo para sa kanyang kaluwalhatian. To be like Jesus ay kinakailangan, sabi ko nga, ng faith-initiated, God-centered na effort. Paano tayo magiging tulad ni Kristo kung walang pag-initiate sa pananampalataya by faith? Kung walang pag-avoid sa mga gawa ng kaaway. Sabi nga sa Bible, resist the devil and he will flee from you. So, kung hindi tayo magre-resist, liligtas naman ako ni Jesus. Sige lang, pupunta ako dito sa bar or pupunta ako dito sa phones ko na merong mga addicting things. Sige lang.
Liligtas ako, Jesus. That is not the point. Meron nga mga nababalita, di ba? May mga nababalita sa ibang bansa. Naalala ko lang. Merong mga preachers na they are, hindi ko alam kung anong term sa kanila, pero ang gagawa nila, pinapangaral nila, hindi ako malalason pag nagpapakagat ako sa ahas. Sabi nila, pag nagpakagat ako sa ahas, hindi ako mamatay. Dahil ililigtas ako ng Diyos. Nagpakagat siya sa ahas. Tapos, after 5 minutes, bumula yung bibig. Tapos namatay. So there's an analogy there, mga kabataan. Niniwala tayo, nililigtas tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Pero, sabi dun sa article na yun, naalala ko, let's not be stupid. Okay? Tayo mga wise bride ni Kristo. Hindi porket na ililigtas tayo ni Jesus ay hayaan mo yung tukso na i-consume ka, take ka. Huwag tayo magpakagat sa ahas. Literally and spiritually. Kundi, let's make an effort, layuan mo yung ahas. Iwasan mo. Huwag ka pakagat. Dahil, totoo, liligtas naman tayo ng Jesus, pero we are called as a wise Christian. Alam natin yung mga gawa ng kaaway na dapat nating iwasan, layuan. Huwag ka mag-alala. Huwag tayo mag-alala dahil, totoo, habang ang naging increase yung mga gawa ng kaaway, sabi natin kanina sa 2 Peter, ang Diyos ang siya mag-i-equip sa atin ng lahat ng bagay. Tuturuan tayo na ito upang makita natin ng malinaw. Ito ay gawa ng kaaway. Ito ay pagtutok sa panlilinlang ng kaaway. So, kapag nagpasimula pa tayo, marahil hindi pa tayo makita ang lahat. It's all right. No? We all grow in the grace of God, even I. Kinakailangan pa natin lumago sa pananampalataya. Pero manatili lamang tayo at mag-make ng effort. Kapag nakita natin na ito'y gawa ng kaaway, layuan, iwasan. Huwag patuklaw sa gawa ng ahas, sa gawa ng kaaway. So it needs an effort. Faith-initiated, Christ-centered effort. Di ba, sabi pa nga sa Colossians chapter 3, sa verse 2, sabi doon, set your minds on the things above. Set your minds on the things that are above, not on the things on earth. Ang tanong, sino mag-set ng mind? Sino yung magabago ng mind? Si Kristo ba or ikaw? Sino yung kinakailangan baguhin yung mind niya? Okay? Mind ba ni Kristo yung kinakailangan baguhin? Or mind natin? So, mind natin. Diba? Kasi yung mind ni Kristo, it's already on the things above. Pero tayo, we should set it on the things above. We should place it on the things above. Okay? At, hindi natin kayang makagawa yan sa ating sarili, we need Christ na magbago, magsaayos ng ating mga kaisipan. Now, so ayaw ko ma-miss out to. Pero before we close, anong magiging resulta kung kapag tayo ay nagpatuloy na effortless, walang effort sa paglilingkod sa Diyos? If we would go back sa 2 Peter chapter 1, verse 9, di ba? Sabi doon, who lacks those things. Sila na mga kulang na itong faith, virtue, knowledge, temperance, etc. At dahil kaya sila kulang na ito, dahil wala silang pag-make ng effort. Wala silang effort. Kapag kulang ng mga bagay na ito, they are short-sighted and blind and is forgetful of the cleansing of past sins. See? Kaya ang palala ni Pedro, verse 10, therefore, brothers and sisters, be all the more eager to confirm your call and election. Make your calling and election sure. Okay? Mag-make ng effort. Hindi ibig sabihin na unsure yung calling ninyo or unsure yung election ninyo. Ibig sabihin lang yan, tinawag na kayo from the inside. Make an effort na ito ay lumabas sa inyo. Okay? Kayo ay mga banal. Kayo ay mga tinawag ng banal ng Diyos. So make an effort na ito ay may pakita rin, maging liwanag sa sanlibutan. So ikaw ay tinawag na Kristiyano. From the inside, ito, Kristiyano ka. Hindi ko kayo pagdududahan.
Pero kung wala tayong effort na pinapakita sa outward natin, then I would perhaps be doubtful. Dahil kinakailangan na ito ay may lapas. Sa pananalita, sa mga gawa, sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Kinakailangan tayo maging Kristiyano. Hindi lamang from the inside. God is the one who gives growth. Pero yung mga effort natin, yun ay mga pamaraan ni Kristo para makita na, itong taong ito, itong bride, itong brother, itong sister ay aking anak. Yung mga ating actions, yung mga ating pananalita, yung ating mga ugali, those things ay mga pamaraan para makita ng mundo, makita ng mga katabi mo na ikaw ay anak ng Diyos. Pero totoo naman, hindi mo kinakailangan patunayan ang sarili mo sa kanino man. Dahil alam naman ng Diyos ang lahat. Pero, like I have said, kung ano nasa loob mo, yun yung lalabas. Kung ikaw ay anak ng Diyos from the inside, then it will come out eventually. The Bible commands us to work towards the things, to give an effort towards the things that only God can give. Okay? Work towards the things na ang Diyos lamang makapagbigay. So kung gusto mo na maging maayos yung buhay mo, maging malayo sa iyo yung mga addictions, yung mga temptations na paulit-ulit sa iyo, work towards God. Okay? Marahil makabasa ka ng mga self-care, o makabasa ka, sabihin natin sa mga addictions natin, kung may addicted dito sa mobile games, may addicted sa mga videos, may mga addicted sa many things na mag-consume ng maraming oras. Perhaps makabasa ka ng magagandang mga advice. Perhaps mag-uninstall ka, mag-remove ka ng apps. Maganda yan. Pero higit sa lahat, ang makita natin mga kabataan is we make an effort papunta sa Diyos. We will make an effort toward the things that only God can do. Yung mga paglilinis, paghuhugas ng ating mga buhay, pagpapatawad sa ating mga kasalanan, it's only God that can do it. So kahit anong uninstall mo, after a week, magugulat ka na, nandun na ulit sa phone mo. In-install mo ulit. It's because human efforts are, walang kabuluhan. Yung mga resolutions nga ay hindi naman nagka-come to pass, di ba? Dahil ang human efforts ay nagfe-fail. Pero ang kalakasan nagmumula sa Diyos, ang Diyos mismo, He never fails. So we need God sa ating buhay. Okay? It is true that God only can remove those things. So let's work toward kay Kristo. Let's work toward sa pagsunod. Yung obedience, it takes an effort. It takes a faith initiated by faith na mag-push, faith initiated na battle. Huwag nating hayaan na pag-api tayo ng kaaway. Let's fight the battle, the good fight of faith with the spirits in the air. At hindi natin kaya pagtagumpayan yung mga spirits in the air na yan. It's only by the power of our Lord Jesus Christ. Pero ang fight is on. The fight is on. Paglabas natin dito, yung fight sa mga addictions, fight sa temptation, fight sa maraming mga bagay nandiyan yan. Kung wala tayong i-make na effort, kung natin sisikapin sa bayan ng Diyos na improve ang ating mga sarili, then magagapi tayo. Paulit-ulit. So it's time to make an effort, mga kabataan. Sa gawain, sa ating mga sariling buhay, maraming mga trials sa darating. There will be trials and temptations. But those who are standing at nakikipagbaka, bagaman mahirap, ang sabi doon ng ating Panginoong Kristo Jesus, hindi ko kayo iiwan, ni pabayaan man. 1 Corinthians 15:58, ang sabi doon, therefore, my beloved brothers, be steadfast, be immovable, always abound in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. So yung mga efforts ninyo for the glory of God, hindi yan sayang. Sapagkat nakikita niya ng Diyos at ang Diyos ay nalulugod sapagkat ginagawa natin to
not to please ourselves, but for the glory of God. So now mga kabataan, meron tayong natutunan sa gabing ito. Let's make an effort para sa gawain ng Diyos. Let's make an effort para sa Diyos, para sa self-improvement natin. Huwag nating hayaan na every time na lamang naagapit tayo ng kaaway, every time na lamang same na temptation, same na mga pagkakamali, same na mga lapses, let's make an improvement. Let's make an effort para sa kaluwalhatian ng Diyos. At lahat ng bagay na ito, lahat ng efforts na ito ay hindi ito sa ganang sarili natin. Lahat ng ito ay nagmumula sa ating Diyos. Let us not forget Philippians chapter 2. Sabi doon, for it is God who works in you. So it's a reminder and an encouragement. Reminder siya na lahat ng bagay na ating gagawin, it is God who works in you. At encouragement din siya dahil kung tila ba mahirap at imposible, at para bang hindi mo kaya mapagtagumpayan yung mga bagay na temptations, yung mga trials, huwag kang magalala. It is God who works in you. Both to will and to work for His good pleasure. So, let us be reminded of those things. And let us make an effort sa biyaya ng Diyos. By God, from God, and to God. Purihin ang ating Panginoon at bayaan ng mga salita ng Diyos ay nagbigay ng pagtuturo sa atin sa gabing ito. Let us bow our heads. Pasalamat tayo sa ating Panginoon. Dakila namin Diyos, sa mga sandaling ito kami ay nagkapasalamat sa iyong sa mga salita na nagturo sa amin, nagtuwid, nagsaayos ng mga buhay. Panginoon namin Diyos, nagkapasalamat kami sa gabing ito na sagana ang iyong salita. Sagana pagtuturo mo, sagana ang mga bagay na ito, pinagkaloob mo sa amin lahat ng bagay, all the knowledge and wisdom that pertains to life and godliness. Father God, I pray na mga bagay na ito na amin nakita, na pag-usapan ay mag-reflect, matutunan namin, at magamit namin sa iyong kaluwalhatian lamang, O Diyos. Pagpalay mo mga kabataang ito, Lord, ingatan mo sa mga gawa ng dyablo, mga kapahamakan, mga gawa ng kaaway, panutukso, mga pag-test. Father God, hindi namin kaya sa aming sarili. Ikaw lamang ang aming kaya. And all those efforts ay hindi sagana ang aming sarili lamang. It all comes from you. At para sa iyo lahat ng mga bagay na ito, Diyos. Kaya pagpalay mo mga kabataang ito, ang mga adults, mga young adults, mga adolescent, mga kabataan, Father God, iba-iba kami pinagdaanan. At ikaw lamang ang Diyos ang siyang aming kailangan sa lahat ng bagay na ito. Kaya Lord, I pray, ikaw mag-ingat, ikaw maggabay sa mga life decisions na gagawin ng bawat isa. Pagpalain mo, Lord, mga kabataang ito, and all of these things I pray in your name. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Purihan natin, Panginoon, let us all stand. Tayo pagkatapos, babalik ko sa ating MC pagkatapos. Let us sing the song In Christ Alone. At tayo magkatapos. Stanza, please. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in man. Thank you, Lord. In blessed, beyond measure, by His strength alone I overcome. Yes, and up and count successes like diamonds in my but those trophies could not equal to the grace by which I stand. Let us sing. In Christ alone I place my trust and find my glory, the power of the cross.
source of strength. Say it again. My source of hope in Christ alone. In Christ alone. I place my trust. Yes, Lord God. Lord, help us. Hallelujah. Hallelujah. The power of the cross. Kailangan ka namin ng Diyos. Ikaw ang aming kalakasan. Kailangan ka namin ng Diyos. Ikaw ang siyang lahat-lahat sa mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. My source of strength. Yes, Lord. My source of... Say it again. Is Christ alone. Amen. 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 I place my trust. God bless you, Brother Sam. God bless all. The power of the... My source of strength. Hallelujah. My source of hope is Christ alone. Amen. Amen. Praise God. Ating palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Tunay ang Diyos ay patuloy na nagpapaalala sa ating lahat. Hallelujah. Tunay na nalaman ng Diyos ang bawat pangailangan ng kanyang mga anak. Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Tunay, siya ay nagpapaalala sa gabing ito. Hallelujah. Na tayo mag-exert pa ng effort. Amen. Alam ng Diyos na nag-effort ang bawat isa. Alam ng Diyos, hallelujah, na tayo ay, of course, nagde-desire, naglilingkod. Pero of course, kagaya natin napapakinggan, kung naalaman natin ang ating kondisyon, mas alam ng Diyos ang totoong kondisyon natin. Amen? So ay, kung tila alam natin, kung tila ba naisip mo, nag-effort naman ako. Amen? Pero, hallelujah, baka kulang pa yung effort natin. Amen? At baka may iba nga talaga na hindi talaga nag-effort. Hallelujah. That's why, salamat dahil ang Diyos ay hindi napagod. Hallelujah. Na magpaalala, magtuwid, magsaayos pa nating mabuhay. At sabi kanina, for us to please the Lord, of course, kinakailangan to make an effort. To exert pa ng effort sa paglilingkod. Amen? At ang Diyos, hallelujah, ang kakatagpo rin naman sa atin sa bawat paglilingkod din naman na ibinibigay natin sa ating Panginoon. At ipalakpan natin, Panginoon. Hallelujah. Wala bang pinaabot na prayer request sa gabing ito? Hallelujah. So, kung wala, naway masanay tayo na kung may mga suliranin tayo at kung lagi natin sinasabi, diba, maraming mga trials. Pero nawa, masanay rin tayo na nagpapaabot tayo ng mga prayer request. Hallelujah. Lalo sa mga kabataan, masanay tayo na magbigay ng mga panalangin. Anong pa mang mga bagay yan, ang Diyos ay malulugod the more na nakakita niya. Hallelujah. Na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. At yan ay sign ng pagbibigay ka ng prayer request dahil alam mo ang Diyos ay tutugon sa iyo. So tayo ay dako sa closing. Hallelujah. Awitin natin ang Just a Closer Walk with Thee. Salamat sa Diyos sa Kanyang mga paalala sa gabing ito. Hallelujah. At isang bagay na na-bless ako, bagamat lagi na nating napapakinggan, kagaya ng banggit ng ating youth leader kanina. Diba, ang lagi natin papakinggan na add to your faith, virtue. From virtue to knowledge. Amen? To knowledge, temperance. Sabi ko, tama nga. Kasi kung may knowledge ka na at sagana ka na sa karunungan, pero kung wala kang temperance, ito ay walang kaluguran din sa harapan ng Diyos. Marami kang ideas, marami kang karunungan, pero hindi ka nagpapasakop, hallelujah, hindi ka nagpapakababa. Ito ay nonsense ang karunungan na yan. At kung narin nga ang hallelujah at dun sa godliness, kinakailangan din naman, of course, bago sa godliness, naroon yung perseverance. Of course, para mapigilan pa, hallelujah, at patuloy na lumitaw yung godliness pa sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. At kagaya ng ating awitin, Just a Closer Walk with Thee. Sino nang nagalasa sino nagalasa sa gabing ito na patuloy pang lumakad kasama ang Panginoon?
Tatanungin ko muli ang bawat isa, mga kabataan. Hallelujah. Kahit ikaw ay murang edad, 13 years old, 14 years old, hallelujah. Sino sa gabing to ang nagnanasa na totoo, Lord, gusto ko pang lumakad kasama ka. Amen? At kung paanong nagnanasa tayo na, Lord, gusto kong laging nasa tabi mo. Lord, gusto ko laging lumakad kasama ka. Of course, ang isang tao naglalakad, nag-exert ng effort. At kung gaano tayo nagnanasa na, Lord, lagi kong gustong kasama ka, lumakad sa buong buhay ko. Hallelujah. Hindi maaaring hindi ka lalakad. Hindi maaaring hindi ka mag-exert ng effort. Hallelujah. Para, of course, kung hindi ka mag-exert ng effort na lumakad, baka ang layo na ng Panginoon at ikaw ay nandun pa rin sa dulo dahil hindi ka lumalakad. Amen. Hallelujah. Pero salamat sa Diyos dahil ang Diyos handa siyang laging bumalik para lang hilain tayo. Amen. Hallelujah. At sa oras na tayo nagsumikap na lumalakad, tayo nagsumikap na sundin ang kalooban ng Diyos, patuloy na nagsumikap, hallelujah, na gawin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Ang Diyos ay malulugod. Amen. At sa oras sa mga trials, sa oras sa mga pagsubok, hallelujah, kagaya ng footprints in the sand, dahil nagsumikap ka rin naman ng lumakad. Hallelujah. Pero dumating mga pagsubok na tila hindi mo na kaya. At sa daan, hindi mo na nakita yung footprints mo. Pero dahil buhat-buhat ka na pala ng Panginoon. Dahil nagpapatuloy kang lumakad kasama ang Panginoon. Hallelujah. Sino ang kasama ko sa gabing ito na patuloy? Hallelujah, nalalakad kasama ang Panginoon. Man, Lord, I want to be like Enoch. Hallelujah. Nang siya ay nag-decide na maglingkod na sa iyo, Diyos, ay ibigay ang buhay niya sa iyo. Lumakad siya. Buong buhay niya kasama ka, Panginoon. Ito ba ang nasa ng bawat isa, mga kabataan? Ito ba ang desire ng bawat isa? Hallelujah. Oh, Lord, ito ang aming nais. Mawit tayo, mga kabataan. Oh, just a closer walk with the Lord. Granted thee, O God. Hallelujah, hallelujah. Awin natin sa chorus. Just a closer. Just a closer walk with thee. Yes, Lord. Grant it, Lord. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking closer thee. Yes, Lord. Ito ang aming nasa, Panginoon. Hallelujah. Oh, let it be, Lord. Hallelujah. May isa pa. Awitan sa verse. Hallelujah. I am weak, but thou art strong. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus, keep me from all wrong. Yes, Lord. Keep us, Lord, oh God. Help us, oh God. Oh, tulungan mo ang bawat isa, oh Diyos. Oh, Lord. Help us to walk closer with thee, oh God. Isa pa. Just a closer. Just a closer walk with thee. Totoo ba yan, mga kabataan? Ito ba ang ating nasa? Ito ba ang ating desire? Lord, patuloy pang lumakad sa iyo. Patuloy pang mabuhay sa iyo. Oh, let it be, Lord. Hallelujah, hallelujah. Let it be, Lord. Let it be, hallelujah. Let it be. Second verse, hallelujah. This world of song and snares, if I falter, Lord, who cares? Hallelujah. Who with me my burden shares? Walang iba, Panginoon, kundi ikaw. Hallelujah. Oh, tulungan mo ang bawat
bawat isa, O Diyos. Help us, Lord. Hallelujah. Just a closer walk with Thee. Yes, Lord. Hallelujah. Is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord. Let it be. Last verse. Hallelujah. When my people life is so, time for me will be no more. Guide me gently, Lord. Guide me gently, save me, oh. Yes, Lord. To Thy kingdom shore, to Thy shore. Just a closer, just a closer walk with Thee. Yes, Lord. Oh, dear Lord, hear us, oh Lord. Grant it, Lord. Hallelujah. We walk close to Thee. Oh, let it be, Lord. Let it be, dear Lord. Let it be. O, misa pa, just a closer. Mga kabataan, oh, patuloy tayo magnasa. Patuloy tayo humibig sa Panginoon. Lord, kailangan ka namin. Oh, we need You, God. Tulungan mo. Hallelujah. Tulungan mo kami. Hallelujah. Hallelujah. Isang pa sa uling pagkakataon. Just a closer walk with the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Just a closer walk with Thee. Oh, dear Lord, hear our plea, O God. And Jesus is my plea. Daily walking close to Thee, yes, Lord. Let it be, dear Lord. Let it be. Let it be, dear Lord. Let it be. Yes, Lord. Let it be, dear Lord. Hallelujah. Oh God, let it be. Pangyarihin mo, Panginoon, na patuloy kaming lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Lord, ito ang aming kahilingan. Ito ang aming laging dasal. Hallelujah. Lord, mamaranasan namin sa bawat araw at oras. Lumalakad kami kasama ka, Panginoon. Lord, na lumalakad kami. Hallelujah, hindi sa aming sarili, kundi ayon sa iyong kalooban. Not ours, but yours, O God. O Lord, nalalaman mo ang bawat lakad ng bawat isa, O Diyos. Walang lingid sa iyo. Ito'y hayag lahat sa iyo, O Diyos. At walang sino man, Lord, ang magsabi, hallelujah, na lahat ng bagay ay nagawa ko na. O di Lord, kagaya ni Apostol Paul, Lord, marami pang bagay kami na hindi pa nagagawa at nasa pa, Panginoon, na magawa, hallelujah, at maranasan kasama ka, Panginoon. So, Lord, help us, O God. Tulungan mo ang mga kabataang ito. Kaming lahat, O Diyos, ay nangailangan
iyong tulong. Help us, O God. O Lord, for us to walk worthy sa iyong harapan. For us to walk pleasing, hallelujah. Ibig sa aming mga paglilingkod, pagganap ng aming mga ministry, sa anumang magampanin, sa anumang kami naroon. O Lord, help us. Tulungan mo kami, hallelujah, na lumakad. Gawin ko anong nais mo, Diyos. O Lord, tunay, mula sa aming mga sarili, kami mahina. Pero Lord, sinabi mo rin na kami malakas sa oras na kami mahina. Kaya Lord, pangyarihin mo, O Diyos. Pangyarihin mo, hallelujah. For us to walk wise and worthy sa iyong harapan. O Lord, pangyarihin mo, Diyos. Tulungan mo ang bawat isa sa anumang mga decision, sa anumang mga lakarin, sa anumang aming mga pipiliin, O Diyos. Tulungan mo kami na nagawin ang mga bagay na ayon sa iyong kalooban. Like what your word says sa gawing to, Lord. Help us, Lord, na mag-exert pa ng effort. Tulungan mo pa kami, hallelujah, na mag-exert pa, maglabas pa ng effort sa paglilingkod, sa pakikinig, sa pagsunod, hallelujah, sa iyong kalooban, hallelujah. Lord, sapagkat Lord, tunay, ang katawang ito, hallelujah, ay mahina. Ang katawan nito ay fragile, hallelujah. Pero Lord, ikaw ang aming Father. Lord, kaya mong palakasin sino mang mahina. Kaya mong linisin sino mang marumi. Kaya mo, Lord, pagtibayin, hallelujah. Sila mga nadadala ng hangin, parot parito, God. Kaya Lord, ito ang aming dalangin. Just a closer walk with you, God. Pangyarihin mo, Diyos, sa iyong biyaya. Lord, forgive us sa oras na kami lumalakad na palayo sa iyo, God. Patawarin mo kami sa oras na hindi na pala kami nakikinig sa iyong mga paalala. Sa oras na hindi na pala kami nakikinig sa iyong mga pagtuturo. Sa oras na nakakalimot na kami. Hallelujah. Oh Lord, forgive us. And may your grace, hallelujah, ang patuloy na magtayo pa sa bawat isa, oh God. Ang patuloy pang magsaayos sa aming mga puso't isipan. At patuloy pang magdala sa kalagayan na maluluwalhati ka, O Diyos. Lord, you know our time. Napakasama ng aming panahon. Pero Lord, mabuti ang aming Panginoon. We believe, Lord, na rin ka. Meron kang way, hallelujah, for us to escape, hallelujah, ang masamang panahon ito, Lord. So, Lord, help us, O God. May your shine upon us, O God, upang ano mamagawa ng darkness, hallelujah, ay patuloy na lumayo sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Lord, salamat sa iyong mga salita sa gabing ito. Salamat sa mahal naming youth leader na patuloy mong ginagamit para sa aming mga, hallelujah, mga kaluluwa, sa aming mga kabataan na kulang pa sa karunungan. Lord, salamat. Sapagkat hindi ka nagkulang sa kabila ng aming mga pagkukulang. Lord, yan ang iyong grace, ang iyong biyaya. Patuloy na gumagawa, patuloy na umaabot, patuloy na kumakatagpo sa bawat pangailangan ng bawat isa. That's why, Lord, we thank you tonight sa iyong salita. And help us, Lord, to keep it, Lord, in our hearts. Help us, Lord. Ito'y aming laging alalahanin. Ito'y aming gawin sa iyong biyaya. Ang iyong mga pagtuturo, pag-asaway. Lord, tulungan mo kami. Ito'y aming ingatan. I-treasure, Lord, sa aming mga puso upang ito'y magbunga ng kaluwalhatian sa iyong harapan, O Diyos.
Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong puting servant na iyong ginamit. Bless him more, Lord, with more wisdom, more power, O God, more grace mula sa iyo upang patuloy kanyang buhay ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. May paglingkod sa iyong kapurihan, O Diyos. And Lord, may you answer din naman, O God, ang mga dalangin naming mahal na brother, O God, Brother Tim. Duway patuloy mo siyang pagtagpuin, O Diyos, sa kanyang mga dalangin. Ibig sa aming mga mahal na kapatid na nasa panghihina man ngayon, nasa anumang mga kalagayan, nasa anumang hallelujah pangailangan, o ang iba man ay nanlalamig, hindi ko nalaman. Pero Lord, you know it all, O God. That's why, Lord, we pray them. Hallelujah, ang kalakasan, O Lord, ay igawad sa kanila. Ang kagalingan ay igawad sa kanila. Ang init ng Espiritu, O Diyos, ay igawad sa buhay ng bawat isa, Lord, upang patuloy ang pagliyab ng iglesia, ng iyong mga kabataan, O Diyos, sa uling mga araw na ito ay lumakas, magliyab at magliwanag sa masamang panahong to, O Diyos, sa madilim na panahong to, Diyos. Lord, salamat sa iyong mga salita, salamat sa iyong pagtuturo, salamat sa iyong biyaya. Wala mang mga pinabot na prayers, O God. Ngunit Lord, nalaman mo ang lahat. At salamat sapagkat ang Diyos namin ay Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na kumakatagpo sa aming mga dalangin. That's why, Lord, sa gabing ito, kami nagpapasalamat dahil kami uuwi, hallelujah, na kami iyong pinagpala muli ng iyong mga salita. Muling pinalakas, muling pinatibay, at patuloy, Lord, na pinapalago sa iyong karunungan, pinapalago sa iyong biyaya. That's why, Lord, salamat, hallelujah, sapagkat ito'y biyaya mo na gumagawa sa amin. Ito'y biyaya mo na kami mga kabataan sa uling mga panahon ito ay mapabilang sa ganitong mga gawain. So Lord, salamat. Ikaw po muli ang mag-ingat sa aming pag-uwi, O Diyos. Bayaan ang mga pagpapalang makalangit ay patuloy naming dalhin sa aming matahanan, dalhin sa among kami paparoon, O Diyos. Lord, sa'yo mauwi lamang ang lahat ng kapurihan. Ang lahat ng pasalamat ay mauwi lamang sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ating palakpan natin, Panginoon. Hallelujah. At ang bawat isa ay sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo may pinagpala natin, Panginoon.